Kaya maraming salamat po, Mr. President. Saludo po ako sa inyo. Kahit ano pang sabihin ng mga ugok dyan, berdugo ka, mamamatay tao, diktador, etc., demonyo, eh yung puso mo naman ang importante, sir. Ha? Maawain at mapagmahal sa mga kapuspalad at mahirap. Diyan po kami magkakapatid. Saludo ang Tulfo Brothers, sir. Sabi nila, bastos sa bunganga. Sabi nila, may sa demonyo. Sabi ng mga kalaban niya. Pero kung ang mga batang may cancer ang tatanungin kung anong klaseng tao ang Rodrigo Roa Duterte, eh iisa lang ho ang sasabihin nila. Hulog daw ng langit si Rodrigo Roa Duterte. Bakit kanyo? Yung bahay niya, sino ba nakagawa nito? Wala pa yata nakagawa nito na government official? Government official, mayor, pangulo, ibinigay ang bahay sa mga may sakit na cancer para doon sila tumira habang sila ay kinikimo. Para hindi na sila pabalik-balik, kunwari doon sila nakatira sa Davao Oriental, Davao City sila magpapakimotherapy. O doon sila galing sa Compostela Valley, imbis na pupunta doon araw-araw sa sakay ng bus, doon na lang sa bahay ni Duterte. Sinong mayor na nakagawa niyan? Sinong pangulo? Ito pa lamang. Yung sinasabi ng mga kalaban niya na berdugo, bastos, diktador, yung pala may puso. May puso para sa mga batang may cancer. Sir, on behalf of these children na may mga cancer and yung tinatawag na Hope Foundation, ako ho'y taus-puso nagpapasalamat sa iyong kabutihan at dinonate mo yung bahay mo para matirahan itong mga batang kapuspalad na nga may cancer pa, para pwede nilang tirahan habang sila ay nagpapakimotherapy. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Gagantimpalaan po kayo ng Panginoon Diyos sa ginawa ho ninyo. Maraming salamat. May berdugo na akong berdugo, pero itong tanging tao, tanging pangulo, personal na bahay niya, tanging mayor, ibinigay sa mga mahihirap. Hindi pa nga siya pangulo. 2012, pinagagamit niya na yung bahay niya na yan sa Davao para doon sa mga batang may cancer at nagpapakimotherapy. Instead na mamasahe pabalik-balik, dyan na lang sa bahay niya. Ang isa pa ba yan, ito nakakabilib eh. Hindi niya ipinamalita yan. Hindi niya ipinangalandakan at pinagyabang doon na nag-donate siya ng bahay. Nalaman na lang ho natin kamakailan dahil mismong yung foundation, yung Hope Foundation, ang nagsabi, "Thank you very much, Mr. President, for donating your house." Sila ang nagsabi. Hindi nanggaling sa bunganga ng diktador na yan, ng berdugo na yan, ng mamamatay tao na yan, at hindi niya ipinagyabang na nagbigay siya ng bahay sa mahihirap. Binigay niya lang. 2012 na pinagagamit yung bahay niya, hanggang noong December, ay nailipat na yung titulo sa Hope Foundation. Ang Hope Foundation ang nagsabi, kalain mo yan? Mayor pa lamang siya, ibinigay niya na yung bahay na yan. Pwede naman niyang hindi ibigay yan. Dahil may mga apo naman siya, pamana niya, di ba? May mga anak siya, di ba? 3 anak niya. Si Baste, si Congressman Paulo, si Mayor Sara. Isa doon, pwede ipabigay, mga anak nila, di ba? Bakit niya ipamimigay sa mga mahihirap? Hindi naman niya kaano-ano. Di ba yun ang tendency natin? Teka muna, unahin ko muna mga anak ko, apo ko. Correct ka dyan. Pero ang mamang ito, dinonate yung bahay. At ayon sa aking informante, naintindihan naman daw. Sinabihan niya yung 3 anak niya, wag na kayong kuhan dahil ito, mas importante. I-donate natin sa mahihirap. Dahil kayo, makakagawa naman kayo ng bahay. Yun. Itong mga may cancer, wala nang pag-asa makabili ng bahay. Dahil imbis na pambili nilang bahay, pang chemotherapy nila. May punto. Kaya maraming salamat po, Mr. President. Saludo po ako sa inyo. Kahit ano pang sabihin ng mga ugok dyan, berdugo ka, mamamatay tao, diktador, etc., demonyo, yung puso mo naman ang importante, sir. Maawain at mapagmahal sa mga kapuspalad at mahirap. Diyan po kami magkakapatid. Saludo ang Tulfo Brothers, sir. Bueno, balikan natin yung issue, Ito tayo. May ko, Ito tayo.
kamakailan inihain sa Pangulo yung bill na inaprubahan ng Kongreso at Senado. Anong House bill ba yun, Salome?